Ozamis City, Misamis Occidental, ug stan managtanaw kanato karon, pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC, may adlaw kumusta Disyembre 11, 2025 para sa pinakalahing balitang asenso, kini ang Ozamis Today. Pamaskong Handog 2025 nagsugod na. Ozamis Special Delegation may bisita sa mga iladong tourist attraction sa Cebu City. Tinuray dili piki nga tabang, Asenso Pinoy mitabang sa kapin 166,000 pesos nga hospital bill sa anak nga gioperahan sa kidney o mattress. Barangay Pantaon padayon sa paglambo. Punong barangay Lahi-Lahay naghatag update sa mga bagong infra projects. Andam na DepEd Ozamis o kanunay Asenso Ozamis para sa Third One Asenso Provincial Meet 2026. Tinago drug bust, 25 anyos na sikop, shabu ug marijuana nakuha. Dakong ginhawa, kapin 100,000 pesos nga hospital bill sa bana, zero na sa Asenso pre-hospitalization. Dazil Humuatikson, ania ang maritalye. Pamaskong Handog 2025, nagsugod na ang good news ni nga report. Opisyal nang gisugdan na isadakbayan sa Ozamis ang gikahinaman nga pamaskong handog 2025 distribution usa ka tinuig nga tradisyon nga nagpalig-on sa diwa sa Pasko sa paghinatagay alang sa pamilyang misa-misnon nga gipangunahan ni very hard-working Governor Henry S. Waminal uban si Mayor Sam Norman G. Fuentes, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr., Provincial, City ug mga barangay officials. Ang unang adlaw sa pamaskong handog 2025 adlong Miyerkules, Disyembre 10, 2025, gipahigayon sa nagkalain-lain nga mga venues sa dakbayan. Tabid covered court alang sa mga lumulupyo sa barangay Tabid. Ozamis City Gym alang sa mga taga-barangay Laman. Bagakay covered court alang sa mga taga-Bagakay ug Liposong covered court alang sa mga lumulupyo sa Kapukaw proper, Kapukaw C, Liposong ug Mentering. Presente sa kalihukan ang mga lideres sa probinsyal ug lokal nga pangagamhanan. Lakip ang mga board members, mga konsihal sa dakbayan ug maabtikong mga kapitana sa barangay nga nakig-uban sa nagkalain-lain nga mga venues sa distribution. Sa mensahe ni Governor Henry Waminal nga gipaabot pinaagi ni City Councilor Lorly Fuentes Cipres, gipasabot niya nga ang pamaskong handog una nang nasugdan ni Governor Henry ni atong tuig 2013 sa dihang kongresista pakini ug hangtod karon napadayon, napalig-on ug mas napalapdan pa ang maong programa. Ang pamaskong handog na nagsugod pa ni atong 2013 sa panahon pa na congressman pa ang ato ang gobernador, naghatag og 179,817 food packs sa 2024 kung atong ipadayon karon. Sa landslide nga kadaugan nga nadawat sa Team Asenso sa milabay nga piniliay, naghatag kini og klaro nga mando nga padayong ipaabot ang serbisyo ngadto sa katawhan sa Misamis Occidental. Ang kusog nga suporta og landslide na kadaugan sa Team Asenso ni atong milabay na piniliay, naghatag kanamo og klaro na mando. Ipadayon ang kausaban o pag-asenso alang sa Misamis Occidental. Ibarugan namo ang katungdanan nga inyong isalig kanamo sa prinsipyo o buhat sa mga resulta ng tinaw o proyekto na makabot. Ang atong 5M's vision, Misamisnon, magpuyong,
malinawon, malambuon, o malipayon. Gikan sa damgo, karon nahimong tinuod na kalambuan o reforma. Gisaysay ni Mayor Sam nga ang maong kalihukan usa na katradisyon sa dakbayan nga dugay nang nasugdan ni Governor Henry alang sa katawhan, ilabi na kadtong mga pamilyang labing nanginahanglan niini. Sa katinuoran, tradisyon naman kini. Kay ang pamaskong handog, tinuray lang na nasugdan ni Governor Henry Waminal ni Antong siya pa congressman sa Segundo Distrito. Kaya iiyak panlantaw sa panahon sa Pasko nanginahanglan manggutong doon naman ko'y mga pamilya na nanginahanglan o ayuda kamay para sa Noche Buena sa Kapaskuhan. So diri sa dakbayan sa Usami, sama sa akong gingon, dili naman kini kay karon lang o atong miaging tuig lang o atong miaging administrasyon lang. Tradisyon na ni. Tradisyon isugdan ni Governor Henry Waminal sa iyang panglantaw, sa pagtabang o ang tinuuray nga serbisyo. Ang pamaskong handog 2025 nagpamatuod sa padayon nga paningkamo sa Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito ug Asenso Misamis Occidental Administration nga mapadayon ang tradisyon sa paghinatagay, pag-amuma, pagpangga ug pag-alagad sa tanang mga pamilya sa probinsya alang sa tinguha sa padayon ug kanunay nga pag-asenso para sa tanan. Ozamis PCL delegation may bisita sa mga iladong tourist attractions sa Cebu City. May report si Adon Dicena. Gibisita sa mga sakop sa konseho sa dakbayan sa Ozamis nga mitambong sa PCL Year-End Assembly nga mabisita partikular ang mga historical landmarks sa Metro Cebu. Matod pa ni Misamis Occidental PCL Provincial Officer Honorable Katkat Lim nga tulo ka adlaw milungtad ang panagtapok sa National PCL Federation sa Cebu City gikan niadtong Disyembre 1 hangtod 3 diin nagtuki sa mga mahinungdanong tahas isip legislative body o pagpakisayod sa mga ulahing national program nga kampanya sa kagamhanang nasyonal. Sa ikatulong adlaw sa pagtapos sa convention sa dili pa sila mobiyahe pabalik sa Ozamis pagkaugma, ilang gipahimudsan ang nahibiling mga oras nga magamit sa mahinungdanong katuyuan. Si Cebu City Councilor Attorney Michael Rama maoy nahimo nilang tour guide sa pagbisita una sa Cebu National Museum nga nailang di Malacañang in Cebu og ang bahay na bato o ancestral house sa pamilyang Yap San Diego nga gipanag-iya na usab karon sa Cebu Local Government. Dugang pa pagpasabot ni Honorable Cecilco nga gituyo sa Ozamis delegation nga mabisita ang pipila ka mga historical sites sa Cebu City sa rason nga mahimo usab kining ma-apply sa Ozamis labi na nga ang syudad karon dako og plano nga mas palambuon pa ang mga historical landmark sa Ozamis. Gawas nga mapreserbar ang mga makasasayanong butang og lugar alang sa umaabot pa nga mga katuigan paagi usab kini nga makadani og mga turista nga makatampo og kalambuan sa lokal nga ekonomiya, labi na sa local tourism industry. Thank you, Mr. Chair. Last December 1, 2, and 3, we went together with all the, not all, but the 8 members of the August member, especially our very own Honorable Mansilian Tapayan, with Saulo Salvador, Konsihal Juanito Sakin, Honorable John Phil Duhay Lungsod, Honorable Dinky Sueso, our very active birthday girl, Honorable Cecilco, and Honorable Lorly Cipres, and also truly yours, attended the year-end PCL club in Cebu City, in J Park Hotel, Mr. Chair, and also with our side trip, visiting we visited the office of Honorable Michael Rama, and also we went to Bahay Nabato and National Museum of Cebu City. And I would like to pass also the mic to our birthday girl to elaborate or
thoroughly share our experiences in Cebu City, Mr. Chair. Honorable Sergio Coy, you have the floor. Proceed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Catherine Lim. So, yes, right after our PCL, we proceeded to the office of Attorney Michael Rama, who is the current councilor of Cebu City, and he showed us around the city, especially recommending us to visit the Cebu National Museum, or they call it the Malacanang in Cebu City. So we went there. There is no entrance fee, and we toured around the museum. And after that, we went to the old house of the Yap San Diego kining old house, ancestral house, which is open to public, and that we got some ideas there that would fit our newly acquired property, the LGU's property, which is the Rodriguez house, Rodriguez ancestral house, and both are similar in the sense that mga karaan siya during Spanish time, and that we got many and plenty of ideas that might be applicable, that we might be suggesting for the renovation of our Rodriguez ancestral house. And I would conclude that the trip was educational, both in the PCL and in tourism. Thank you. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Don tinuuray dili peke nga tabang nga Senso Pinoy mitabang sa kapin 166,000 pesos nga hospital bill sa anak nga gioperahan sa kidney ug mattress. Ani ang madetalye. Ang Senso Pinoy dili peke motabang jud sa mga kabus. Ang Senso Pinoy dili peke, mutabang gayud sa mga kabus. Kini ang pagpamatuod ni Alex Taperla, 64 anyos, lumulupyo sa Purok 5 poblasyon ni Kapatagan, Lanao del Norte, human nga sila nakatagamtam sa lubos-lubos ug tinud-anay nga Asenso brand of service alang siyang daughter-in-law nga si Nichelle Balwarte Taperla nga nag-anto sa sakit sa kidney ug mattress ug na-admit sa Maranding Community Hospital Incorporated. Sumala pa ni Alex, dako kayo problema ang ilang giatubang, ilabi na nga miabot ang hospital bill sa 166,380 pesos. Tuod ni ini, miduol siya sa buhatan sa Asenso Pinoy nga gipangunahan ni Congressman Attorney Henry Indy F. Womanal Jr. aron mangayo og tabang. Niya ako diri kay naakit akong problema sa billing sa ospital bitaw. Maranding Community Hospital Incorporated. Kung binalay si Nichelle Balwarte Taperla. Wala siya na operahan na siya sa kidney, nakuhaan ko sa kidney o kining mattress. Sa wala pa madala sa balay tambalanan, nakasinati ang pasyente og paglipong-lipong ug sakit sa kilid sa tiyan nga milungtad ug kapin bulan. Ug tungod sa padayon nga paggrabe sa kahimtang, nakadesisyon sila nga ipa-admit kini. Sa medical diagnosis sa pasyente, nakita nga aduna siya non-functioning purulent left kidney with PCOS. Usa ka komplikadong sitwasyon nga nagpasabot nga ang iyang PCOS kidney na puno na og pas ug dili na mo function. Tungod niini, girekomendar nga operahan siya aron tangtangon ang daot nga kidney ug ang mattress aron mapugnan ang pagkaylap sa impeksyon. Siya kang malipong siya, tapos sakit ang dali, kilid, bulan kapin yun. Bulan na yun? Oo, hapit na yun sa malisgrasya yun, duguwa yun na mapag nga pa-hospital yun sa pag-uwan. Bukto yun siya yun. Nagtrabaho maguna siya sa private lang yan, siya mapag-absent niya. Balo mga sa private na work, no, yun na.
Gipahayag usab ni Alex nga siya ang nangunay sa pagproseso sa ilang request tungod kay ang bana ni Chel mibalik na sa pagtrabaho isip konduktor sa bus human kini nag-watcher sa pasyente. Ang bana na konduktor po sa rural niya bago na po nakabalik, lumikan kay siya mo nagbastir sa ospital. Tungod sa pagdul ni Alex alang sa katayuan nga magpatabang silang dakong hospital bill nga anaa sa 166,380 pesos ang Asenso Pinoy mitubag ug hingpit nga gi-zero balance ang ilang hospital bill nga dakong nakapalipay ug nakapahupay kang Alex ug sa ilang pamilya. Ang excess bill na mo is 166,380. So kini kompleto nga gihatag sa Yes, ma'am. Salamat jud kayo, ma'am. Nalipay jud ko man kay binamong gilatagaw na mo nahunag asa mo ko katulong na jud ko ani, ma'am. Mensahe ni Alex ngadto kang Asenso Attorney Indy Waminal. Kung salamat kayo sa imong pagtabang nako na akong problema na sulbad jud. Sa kinasingkasing nga pagpamatuod ni Alex sa tinud-anay og lubos-lubos nga serbisyo sa Asenso Pinoy, napamatud-an nga ang mga saad dili lang taman sa pulong apan tinuuray nga buhat, makita, mabati ug naghatag kahupayan ug siguradong pag-abag ilabi na panahon sa medikal nga mga emerhensya. Barangay Pantaon, padayon sa paglambo. Punong barangay Lahay-Lahay, naghatag updates sa mga bagong infra projects. Giadtuan, gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ani ang iyong report. Bago ay lang na turnover sa manindot og moderno nga barangay health station kon BHS sa barangay Pantaon, lain ang sab nga infra projects ang hatagan og update ni punong barangay Constantino Lahay-Lahay atol sa personal nga interview sa Asenso sa Amis News Channel team kaniya. Kini ang nahumana nga construction sa multipurpose building sa ilang barangay niini nga adunay kinatibuk ang pundo nga 6,447,895 pesos og naglangkob sa Child Development Center, Nutrition Office ug ang mismong opisina ni Kapitan Lahay-Lahay nga gipaabot na lamang ang formal nga pag-turnover. Kaning bago na ko nga multipurpose building, muning ako ang daycare center ug BNS ug napod ri ang ako ang opisina. Okay, akong among god opisina ug kulang man kayo sa kuan nang women's nga ipon opisina. So mo lang gi-appeal na lang po na ako akong opisina dire sa multipurpose. Ang budget ani 6,447,895,000. Maton pa ni Kapitan Lahay-Lahay gitumuhong niya ang pagpangayo sa maong multipurpose building sa termino pa ni kanhi mayor sa Dakbayan ug karon Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. tungod kay ang daan nilang daycare center dali ra mapuno sa tubig tungod sa baha kung mag-ulan. Kani gyud sa tong time pa ni kwan ni Mayor Indy karon mo na yato ang sa nangulo sa Asenso Pinoy. Ako gini siyang gipangayo kay katom kung sa una ako adiring kuan daycare center bisag ulan lang nga gamay mapuno na sa tubig no tapos kato siya luma na kay to kay sa una pa to nga mga panahon. Kanon nga naman na ang maong multipurpose building, gipadayag ni Kapitan Lahay-Lahay ang iyang dakong garbo o pasalamat sa kinatibuk ang team Asenso, ilabi na kang kanhi mayor o karon Asenso Pinoy Congressman Indy Waminal sa ilang walay pagpanako nga paghatag niini o gipaabot pa usab niya nga kini magamit og bug-os nga mapahimuslan sa tibok barangay Pantaon og ma-turnover karong maabot nga Enero 2026. O lagi sila nanukos paghatag sa tuang project no iyaging gihatag dayon. So karon pasalamat ta kay natapos na gyud, accomplish na siya. So ang ato na pong pangayon ani nga matun-over na po ni siya para magamit na po sa karon sunod tuig. Karong January 26 unta magamit na siya. No kay moy gihangi po sa to ang mga nanay o ato ang kuan daycare teacher. So muna ito ang hangyo na po ni Mayor nga ato anang moton over ni.
Dugang pa sa mga kalambuan sa infrastruktura sa Barangay Pantaon, adunay usab gitukod nga usa ka building tapad mismo sa ilang multipurpose building nga gipangayo ni Kapitan Laylahay kang Governor Henry S. Waminal nga himuon ilang conference room nga adunay budget nga kapin 3.2 million pesos nga dakong tabang alang sa mga meeting o aktibidad sa maong barangay. Ako kani nga kuan building sa tapat sa ko ang multipurpose. Gipangayo gyapon nato ni sa province. Kay governor. Kaya ito ni siyang himuong kuan. Murag conference hall ba. So mo to nga iyapong na budgetan. So ang budgetan niya para mga 3.2 million. So una ni siya aircon nga duha. Duha ka aircon. So magamit gid siya sa kuan mga activity kung naay mugamit na nila mga meeting. Uban sa tanang katawhan sa Barangay Pantaon, gipaabot ni punong Barangay Laylahay ang iyang dakong pasalamat alang niini nga mga proyekto nga nabubuo sa barangay. Ngadto sa tanang lidere sa Team Asenso ilabi na kang Asenso Pinoy Attorney Henry Indy Waminal Jr. sa paghatag sa multipurpose building sa baguhay lang nga na turnover nga barangay health station gikan kang 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, kan Paris Room Building gikan kang Governor Henry S. Waminal og sa padayon nga suporta ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga mapalambo ang serbisyo sa matag barangay. Dakong papasalamat gi sa ato ang mga maayong leader no. Sabi na kay Go, Henry, kay Kong Ando, kay kani ako ang kuan barangay health station iyama gini, no? Ikan man sa national o kay Kong Indy, o labi na sa ato ang mayor karon. So uban sa akong katawhan sa barangay, kami magpasalamat gid sila. Dili gid sila manukos paghatag sa among pangayoon nga mga proyekto. Kini nga mga infra projects nga nadawat og nabuo sa Barangay Pantaon nga naghatag og mas angayan, komportable ug hapsay nga pasilidad alang sa edukasyon, nutrisyon ug mga kalihukan, nagpamatuod sa dakong paningkamot sa mga lidere sa probinsya sa pagpalambo sa serbisyo ug kahimtang sa matag barangay subay sa Asenso Run of Service nga nagtagana sa tinudanay ug lubos-lubos nga serbisyo sa katawhan. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medal. Salamat Leoncio, andam na Deputy Ozamis ug kanunay Asenso Ozamis para sa 31 Asenso Provincial Meet 2026. Si Glenn Ray Rulina alang sa Maritalye. Gipangandaman na karon sa division sa Ozamis ug sa kanunay Asenso Ozamis Administration ang umaabot nga 3rd 1 Asenso Miss Oca Provincial Meet na ipaygayon sugod karon Enero 14 hangtod sa Enero 17 sa sunod nga tuig. Atol sa coordination meeting mitambong sa Division of Ozamis Schools Division Superintendent Madam Lorena P. Serrano uban ang mga opisyal sa Division of Ozamis aron nga hisgutan ang preparasyon ug logistics para sa mga sporting event. Misal motusab sa mga kalihukan si City Councilor John Faldoy Lungsod, City Administrator Ms. Rotesa Grace A. Uano nga nagrepresentar ni Mayor Sam Norman Gofuentes. Uban sa mga department heads gikan sa City Engineers Office, City Health Office, City Solid Waste Environmental Management Office, CTMS, BFP o pipila ka mga barangay captains nga nahilakip sa mga kalihukan. Anausab ang Philippine Red Cross aron hisgutan ang mga medical support ug emergency response. Alang sa seguridad, misiguro ang Ozamis City Police Station sa pagmintenar sa peace and order gikan sa pagsugod hantod sa pagtapos sa maong kompetisyon. Ang maong kalihukan ligon na suportahan nila ni Governor Henry S. Waminal, Ozamis City Mayor Sam Norman Gofuentes, 2nd District Congressman Ando Waminal ug Asenso Pinoy Party List Congressman Attorney Indy Waminal Jr. Ang ilahang ligon nga pagsuporta pagpaningkamot aron nga mapalambo ang sports development sa kabatanunan. Nagpasalamat usab ang division sa Ozamis sa paspas ug aktibo nini nga paglihok sa LGU Ozamis, partikular na sa pag-aandam sa mga pasilidad ug infrastruktura nga gamiton sa maong tournament. Morning, tawag mga alas 2 sa Amurap. We have our RDC meeting and more visitors na mag-tour sa Amurap. Then, with regards to this provincial, we thank you for coming on behalf of the Governor. Looking forward for
more committee hearings, committee coordination meetings to come. And hopefully, this will be of great success po. Same sa province, same sa Misa-Misa, hosting sa Oluqueta and also sa Tagum. This is the third Asenso provincial meet. Then hopefully, dako kayong division ng Usami City. Then we have our OIC, SDS, Lorena, dagan sa experience with regards to provincial meet. So this will be a great challenge for us. Then hopefully, mahimong successful ang atong provincial meet planning next year, January. Nasairan nga nagsugod na ang training sa mga kabataan nga mosalmot sa provincial meet sunod nga tuig uban sa dakong paglaom nga makadaog ug makadala sa dungog sa ilang lungsod og division. Usami City, I am extending our heartfelt gratitude and thanks to your presence, because your presence this afternoon means we are collaborating and we are helping one another. So this is not the first one Asenso provincial meet. This is the third. One is hosted by Tagum City Division, and then the last year was hosted by Oroqueta, and then this is the third because Miss Of hosted the NMRA. That's the regional meet. This is not an activity only of Usami City. This is the activity of the whole province, but is hosted by Usami City. That's why the technical working group and the steering committee members are all in Usami City, but we are also counting on the help of our partner cities. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Dulumba. Tinago drug bust, 25 anyos na sikop, shabu ug marijuana. Nakuha mibalik alang sa police report si Leoncio Medalio. Usa ka malampusong drug bypass operation o SAB ang ipagayon sa Purok Traffic Light, Barangay Tinago, Usami City, alas 5 sa hapon, Disyembre 9 ning tuiga, nga gipanguluhan mismo ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog, ubos sa supervision ni Usami City Police Station OIC Chief Police Lieutenant Colonel Harvey Avellanosa, nga misangpot sa pagasikop sa usa ka individual nga naila sa alias John Pool, 25 anyos, single o residente sa maong barangay. Gikasang maong operasyon human mapalitan sa mga operatibas kapulisan sa Usamis ang suspect og usa ka sashi sa giingong shabu nga nagkantidad og 500 pesos sa pag-body search kang alias John Paul nga gisaksihan mismo ni Tinago Barangay Kagawad Peter Acapulco. Representante sa Department of Justice kundi DOJ og mga local media nakaplagan gikan sa iyang posisyon ang musunod nga ebidensya. Unom ka sashi sa ito ang shabu, lakip na ang usa ka sashi nga napalit sa poster buyer. Duha ka pakiti nga adunay sulod nga dried leaves nga ito ang marijuana, usa ka lighter, 150 pesos nga kwarta nga giingong halin sa marijuana, paper bag nga gisudlan sa marijuana ug ang 500 pesos nga mark money. Ang suspect nga si alias John Paul kasamtangang gidetiner sa kustudiya sa Usami City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso bato kaniya ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga lain usab nga hugna sa pagdakop sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga, nagpamatuod sa padayon nga paningkamot ug lig-on nga determinasyon sa kapulisan sa Usamis uban sa kanunay nga suporta sa kinatibuk-ang Team Asenso ug sa Asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Fuentes aron mapugan ug malikayan ang pagbalik sa kaniadto nga sitwasyon sa dakbayan. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio.
Dakong ginhawa kapin 100,000 pesos nga hospital bill sa bana, zero na sa Asenso free hospitalization. Mary Malody Reyes, salang sa Detalye. Puno sa kinasing-kasing nga pagpasalamat, gipadayag ni Catherine Balasabas, 48 anyos, lumulupyo sa Barangay Laman ang iyang kalipay sa dakong tabang nga nasinati alang sa hospital bill sa iyang bana nga si Rene Balasabas, 50 anyos nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Gikalipay niya nga adunay programa nga susama sa Asenso Ozames Free Hospitalization Program nga bugos nga gipadayon ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga makatabang sa ilang dakong suliran sa pinansyal. Ilabi na kayang iyang bana na opilhan tungod sa pagkabali sa tiil ni ini. Pasalamat kayog dako sa tabang sa Team Asenso. Pinagi ni Mayor Sam Fuentes nga nagtabang ginakudako karon sa hospital bill sa akong bana kay kung wala jud ko'y mahimuan tungod sa kadako sa bayron nun sa hospitalization sa akong bana karon kay operation in town siya. Nabali ang iyang tiil, ang iyang bukog sa tiil kay nagambak siya ba sa kanal more baglimaw, pag ambak niya is kanang nakuan siya sa bato, so nataklihod siya din nakuan gid siya nabundak, so mao to nabali jud ang kuan. So advice for emergency operation kadiya ha. Tungod sa sitwasyon, gikinahanglan ang emergency operation o gisaysay pa niya. Gibutangan siya og titanium plate ang iyang tiil. Tungod sa kinahanglanong hinanaling operasyon, misaka ang ilang hospital bill ngadto sa 115,922 pesos and 68 centavos. Usa ka dagong kabugaton nga nakapag-uol kang Catherine, apan ang kag-uol pulihan sa kalipay kay hingpit kining giabagan sa Asenso Ozames Free Hospitalization Program ug wala na sila nabayaran pa bisan piso. Ang amuag yung kuan is 100, ang ako yung excess ma'am is 115,922.80. So dako gyud kaayo mo nang nag-uul kaayo ko, so na zero balance gyud ko daghan jud kaayong salamat gyud sa Team Asenso. Sus nalipay, wala ko ga-expect. Wala ko ga-expect nga masero ko sa kadako nga amount. Bisan pa man aduna siya stable nga trabaho isip maestra, dako na alang kaniya ang nasampit nga hospital bill, ilabi na nga aduna pa siya mga estudyanteng gipa-eskwela. Busa, dako ang iyang pagpasalamat sa mga lideres sa Team Asenso, ilabi na kang Mayor Sam Norman Fuentes, uban sa suporta nila Governor Henry S. Waminal, kong Segundo Ando Waminal ug kong Asenso Attorney Indy Waminal, nga adunay hiniusang tumo ang pagtabang sa katawhan nga anaa sa kalistanan. Mamaestra ko. Dayon sud ko na po ko estudyante. Nakoy college ang sa Team Asenso labi kini hospitalization labi na gikanaan ko namo ni karon amo gini siya dili gid kabayaran. Salamat gid kaayo Team Asenso, Governor, Congressman Indy, Congressman Ando, Governor Henry, Mayor Sam, daghan jud kayong salamat sa tanan. Panghinaot usab niya, hinaot ko nga kining programa dako man jud kay ni katabang sa mga katawhan gid labi na gid sa lumulupyo sa Ozames nga matunta nga kini pud magpadayon hangtod aron daghan pa gyud pang matabangan dili lang para namo nga sa uban pa nga nanginahanglan og tabang. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Malody Reyes. Salamat Mel. Ang Ozames Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozames Administration pinaagi sa Asenso Ozames News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugong impormasyon, please like our official Facebook page Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal ug Asenso Ozames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibukang AONC team, Alioncio Medalio, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Malody Reyes, Angela Quirante, Mary Ana Elumapas, Xander Dalid, ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.